Sino dito yung nagsabi na ang adobo ay hindi panghandaan? Ikaw ba yon? Ikaw yon? Ito yon? Sir. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yan? Ha? Mga dugo ng kaawayan. Sir, naiwan lang sa bahayan. Hindi ha? Bakit daw mangboy? Ha? Bakit daw mangboy? Ano? May bago akong kagagalitan! Bakit daw mangboy? Ano? Kasi Ano? baboy? Habang bata pa. Oh, ganito na lang. Ha? Pinipigilan ko nang wag magalit ngayon eh. Kaya, Pasko eh. oh, Pasko. Pasko naman eh. Pasko naman. Marami pwede gawin pagka Pasko. Oo, di ba? Kaya ang gagawin ko na lang ngayon, magluluto ako ng 3 adobo dishes at gagawin natin yung mas espesyal, mas panghandaan para hindi ka nakuda ng kuda. Ano, gusto niyo ba yun? Oo! Tara na, simulan na natin to. Ang adobo at ang kanin, partner yan. Alam niyo naman yon. Alam niyo naman! Sorry. Sa kahit anong celebration naman, kahit anong handaan naman, may kanin. Lagi yan. So ngayon, nag-ikot kami sa internet para maghanap ng pagkain sa buong mundo na merong kanin. Parang one dish meal siya, napapasukan natin ng konsepto ng adobo para hindi na masyadong foreign. Kasi baka mamaya kasi, ang gawin ko dyan, red wine adobo. Masyado namang malayo yon. So, yung flavor ng adobo, i-integrate natin sa kanin. Kasi tandaan natin, ang manok, napaka-versatile na ingredient yan, pati ang kanin, napaka-versatile na ingredient yan. At hindi boy ang lulutuin natin ngayon, ha? Manok. At dahil manok ang lulutuin natin ngayon, gagamitan natin yan ng Knorr chicken cubes, pare. Para mas masarap. Para damang-dama mo ang selebrasyon. Di ba? Ano, simulan na natin to? Ayaw niyong sumagot! Okay. Mangnok! Ang unang-unang dish na gagawin natin ngayon. Nga pala, pinagpabukas namin yung shoot kasi kalagitnaan, nagka-problema yung kalan. So yung kalan ko, kasama ko since 2017, na mahinga na. Bugbog na bugbog naman talaga. It is very beaten. Yes. I-display natin yan. I-display na. Relic yan, pre. Ang unang dish na lulutuin natin ngayon ay isang celebratory dish. Kasi naghanap kami dito ng mga ano eh. Ano ba yung, kahit anong klaseng kanin kasi, lagyan mo ng adobo, masarap yan. Yun yung idea nga natin ngayon eh. Kaya sa mga nagsasabi na hindi masarap ang adobo, kaharapin nyo ang angis ko. So meron ako isang nakita na dish, kung tawagin nila ay tadig. Tapos celebratory dish to, basically, kanin lang siya na tinutong sa ilalim. Ganon. So si-serve siya na nakataob, tapos tututong siya. Maraming Pilipino allergic sa tutong eh. Sa'yo. Ngayon, masarap talaga ang tutong. Basta done properly. Hindi yung sunog ah. Hindi sunog. Tutong lang. Masarap yun, masarap yun. Puto maya nga, tinututong ng ano yan, ng kusa yan eh, di ba? So, yun yung try natin gawin ngayon. Nagawa tayo ng adobo rice na tadig style. Ngayon, aminin ko sa inyo, yung cultural significance ng tadig, hindi ko masyado naiintindihan. Ang alam ko lang, kanin yan na pwede mong, at dahil kanin yan, pwede mong pasukan ng kung ano-anong flavors yan. Tapos, pwede natin i-serve yan celebration kasi ang gusto natin mangyari dito para lumabas siya parang cake. So, mantika. Konti lang. Tapos, manok. Ang manok na pinili namin dito ay boneless na quarter leg ng manok na hindi kami nag-boneless na, pero boneless na po namin sa palengke yan. Papayag na sila kapag mabait kayo sa kanila at hindi kayo hingi ng discount. Ha? Yung manok, uunahin natin usually kasi pag adobo, bawang muna inuuna. Pero mas gusto kong matusta muna yung manok. Kasi kapag natusta yung manok na yan, saglagay tayo ng bawang, matutusta pa rin naman yung bawang. So ngayon, bigyan muna natin ng konting ano yan. Konting sirba. Dito ngayon tayo maglalagay ng nakachop na bawang. Damihan nyo para kontra Aswang, bulate. presyon. Presyon na. Presyon na. Bulate. Maganda pagkakataon na maglagay ng paminta. Ngayon, yung teacher natin, tumawag eh. May tumatawag sa akin, number, umaga. Akala ko, delivery, sinagot ko. Sir, ano po? Ay, Ryan. Ay, sino po sila? Ay, si Miss Aldea to. Kilala mo pa ba ka? Ang sabi niya sa akin, Ay, meron ako suggestion ng content para sa'yo. Ay, ang sabi niya, Baka pwede mong ituro sa amin kung kailan gagamit ng pamintang buo at pamintang durog. napakaganda nun. ganda yun. So ngayon, ang ginamit ko paminta kasi dito ay crack. Yun kasi yung ano eh, dahil ito ay braised, yung malalaking paminta niyan, medyo lalambot ng konti. Hindi siya masyadong hassle. Pucha, nakahigop ka na siguro ng bulalo na mayroong pamintang buo, nakakaasar yun. Oo, di ba? So tsaka natin i-discuss kung kailan gagamitin yun. Pero dito, crack ang ginamit ko. Kung gagamit kayo ng pinong paminta, sa huli nyo na ilagay. Tapos, dahon ng laurel. So far, ito ay parang normal na adobo pa lang. So ngayon, ipabrown lang natin yung bawang. Tapos, tubig. Karamihan ng nag-aadobo ay hindi naman talaga nagtutubig kasi hindi na masyadong uso yung masabaw na adobo. Pero ako doon ako lubak eh. Sa masabaw na adobo, pangkanin, di ba? Suka.
Sorry, toyo pala, toyo. Tapos suka. Tapos syempre, ang totoong magpapasarap dito, Nor Chicken Cubes. May sarap ng isang buong manok, pare. Para mas meaty sarap ang ating tadig, pare. Lalagay natin to dito. And ayoko kasi nung adobong lasang-lasa mo yung ano, hindi, yung toyo. Ayoko ng adobo na lasang-lasa mo yung toyo. Mas gusto ko na yung ibabaw yung suka. Sukang luto, ah. Oo. Dapat dito pa lang, tama na yung level ng alat niya kasi hihigupin lang ng ano yan eh, ng bigas yan eh, di ba? So ngayon, maglalagay na tayo ng bigas. Ang bigas na pinili namin dito ay yung medyo malagkit, na kontra sa ginagamit sa tadig, which is I think basmati rice. Kasi sa totoo lang, mas mahirap yung bagay din. Bugag yung kanin mo, pero matataob mo siya ng buo. That is quite challenging, ha? O, lagay natin yan dyan. Yan, so ngayon, sasaingin na lang natin yan. Ganoon lang kasimple. Ngayon kapag sinaing nyo yan, tapos nakita nyo medyo luto na, medyo mag-i-increase tayo ng temp ng konti kasi purpose di pa patutungin nga talaga natin, di ba? So hintayin na lang natin yan, mabilis lang yan. Yun. Ngayon, sana makuha natin ang buo. Taktak lang natin ng konti. Ang magsayaw ay di biro. Siguro gets na nila pag gumanon ako. No? Stainless po yan, malinis po yan. Captain America yan. No? Yun. Alauna, alas 2, alas 3. Uy, narinig ko yun. Narinig ko yun. 1, 2. Wow! Ganyan, pare. Tapos nga pala, no, hindi ko ata nabanggit kanina, it will really help na non-stick ang gamitin nyo. Pero tatandaan nyo, karamihan ng rice cooker inserts, lalo kapag bago pa ay non-stick yan. Ngayon, garnish na lang to. Ito, as it is, serve mo, napakaganda niyan eh. Garnish na lang natin to. Pritong sibuyas, sir. Garlic chips. Pwede naman yung maliliit, yung crispy garlic, pero mas maangas lang talaga to. Tapos, garnish, pwede spring onions, pero lang para mas maganda. Diba? Yun. At eto na pare ang ating chicken adobo tadig na mas pinasarap natin gamit ang Nor Chicken Cubes, pare. Mukha naman siyang masarap, pero pa natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero Jerome, stop mo muna. Konti lang. konti lang. Ah! Parang paella, napakasarap din ng totong. Pero tulad sa paella, hindi tulad sa paella, sa huli mo makakain yung totong. Ito totong agad. Heat control talaga ang susi dito eh. Hindi PM. Hindi PM. PM is the key. Kasi PM is the key eh. Yan. Ayan o. Tikman na natin to. Siyempre, doon muna tayo sa totong mismo. Yan pare, ang the perfect bite. Nasa ba siyang adobo rice? Ay, definitely yes. Napakasarap niya. Masarap siya kasi nilagyan natin ng Nor Chicken Cubes. May sarap ng... Isang buong manok. Ilan yung nilagay ko? Dalawa. So, ilang buong manok yun? Ikaw lang, friend. Kaya yung kanin pa lang itself, masarap na. Ngayon, ganito. Parang pagkain ng pansit. Hindi dapat masarap lang yung pansit mo dahil marami siyang sahog. Kailangan yung pansit itself, masarap. Tulad dito, kanin pa lang, masarap na. Lagyan natin ng manok. Kasi, wala naman taong magsasabi na, ay, pag ako kumakain ng adobo, walang kanin. Kasi, match made in heaven talaga ang ang adobo tsaka manok. Kaya pang araw-araw nating ulam yan, pero pwede rin pang handaan, di ba? Isa pa, may manok na yan. The perfect. Teka lang, may lemon tayo? Meron. Kasi, ang suka kasi ng adobo ay nag-mellow out na. Hindi na siya ganun ka-sharp. Try natin kapag may lemon. Ibato mo dito, sasaluhin ko yan. Oh, patakan natin ng lemon kahit walang... Tequila. Tama, yeah. The perfect bite, pare. Yung kanin lang mismo, na merong sokarat, oh. Sarap, di ba? Oh. Ngayon, to, kunin mo yan. Taka natin. Yeah. Di ba? Parang na-brighten. Kapag walang lemon, para siyang adobo rice. Pero kapag nilimonan mo, sumusosyal. Kaya ko rin ginawa to. Kasi marami akong kilalang totoong hater. Nakita ng konting totong sa kanin, sunog na agad, ayaw na agad nila. May ganun eh. Pero maraming ganun. So ako, sa akin, give it a try. Try nyo kumain ng ganito totong. Yung controlled totong hindi yung totong na iniinin na yung kanin, tapos nagdota, tapos nasunog. Yung amoy kape. So yun nga, try nyo to. Madali lang siya. And kahit sumablay ka dito, may adobo rice ka pa rin naman. Di ba? Yun lang naman ang pinakamahirap dito yung pag-form lang totong eh. Pero again, kung hindi nyo mapo, adobo rice pa rin yan. Napakasarap pa rin yan. Lalo, ginamitan natin ng Nor Chicken Cubes pare. Doon tayo sa next natin. Ang next na lulutuin natin ay chicken adobo biryani. Siyempre, hindi na to authentic agad. Hindi siya maanghang. Para sa'yo, di ko siya anghangan. Kasi nakaraan, kumain tayo ng chicken biryani, naalala nyo, nasarap. Tapos naisip ko, pwede ang adobo flavor dito. Tapos, pag ni-research mo yung recipe ng biryani,
Basically, gagawa ka ng karne na may sabaw, tapos maghahapko ka ng kanin, tapos magsasamahin mo lang yung dalawa, iinin mo. Basically, ganun. Tapos ile-layer, lalagyan mo ng kung ano-ano, ganyan, di ba? So, ganun yung gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng masabaw na adobo. Hindi dahil gusto ko ng masabaw na adobo, kundi kailangan kasi natin yun para ipahigop doon sa bigas natin. Ang unang step natin, ay kukuha kayo ng basmati rice at ibababad nyo sa tubig. 30 minutes, 1 hour, parang ganun. Pwede na siguro yan. Babad nyo lang siya, tapos set aside nyo lang. Tapos, gagawa tayo ng normal na adobo. Sa basmati, madilaw-dilaw minsan yan. Pero gagamitin natin chicken oil at tsuete para mapula pa rin. Chicken oil. Tapos, meron tayo dito mga manok. Sear muna natin yan. Okay na ako din eh. Tapos, iniisip ko, kapag eto, kasi pag sinabi mong biryani, laging medyo mas spice eh. 'Di ba? Kung lalagyan ko ba ng at least isang spice lang na ano, na medyo matapang para lang maging biryani talaga kaysa naman parang adobo rice lang 'to, 'di ba? So iniisip ko pa kung lalagyan ko ng cumin. Pero habang iniisip ko 'yan, mag-isa na tayo ng bawang. Damihan natin. Isa sa magandang gawin ay ito-toast mo rin yung spices mo. Tulad ng paminta. Igigisa mo rin siya. Yes, marami talaga kasi pagsasabawin nga natin 'to. Tapos, dahon ng laurel. Tapos, sige, lagyan natin cumin, no? Lagyan natin cumin. Yung cumin naman na ilalagay ko dito, eto, nagpabili na ako nito eh, pero hindi pa rin talaga ako sure. Pero ngayon, sige, ilalagay ko na. Cumin seeds na buo ang ilalagay natin dito, hindi yung powder. Kasi baka masyado matapang pag powder. At least eto. Tsaka may mga kagat-kagat ka. Yan. Medyo lasang lasang cumin. No. Okay, balik na natin to. Yan. Kailangan natin ng sabaw. So, tubig. Tapos, syempre, toyo, suka, at ang pinakamahalaga, chicken cubes, pare. May sarap ng ilang buong manok. Isang buong manok. Paano kung 4? 4 na buong manok. Tama. Maglalagay ako siguro dito ng 2 para may sarap ng... 2 nga ilalagay ko eh. Yan. So, lulutuin lang natin to around mga siguro 15-20 minutes para yun, totoong luto ng adobo. Pero syempre, masabaw at sinadya natin yan. Voila! Ito na ang ating masabaw na adobo. Kung ganyan kayo mag-adobo, wala namang problema doon. Masarap sa kanin yan, di ba? Hiwalay lang natin yung karne. Tapos, pwede natin lutuin yung bigas natin. Pero bago yan, i-prepare muna natin yung ano natin. Yung mga pang-layers natin. Ito, gumawa kami dito ng fried onions. Ano lang naman yan? Sibuyas sa pula, nilagyan ng konting harina, tapos pinirito. Sarap. Hindi talaga ako naglalagay ng sibuyas sa adobo. Topic of conversation kasi yan eh, di ba? Na parang, bakit hindi naglalagay ng sibuyas? O ba't di naglalagay ka ba ng sibuyas? Bla bla bla, ganyan. ako personally hindi. Pero tandaan natin, biryani, yung ginagawa natin dito. Eh, hindi ka rin naman naglalagay ng cumin sa adobo eh, pero naglagay ako dito eh, di ba? Fried onions, garlic chips, kinchay, para lang may freshness. Kumukulong tubig, lagyan natin ng asin. Dapat nilalagyan pa talaga ng spices to. Pero hindi nga tayo masyado naglagay ng spices dyan. May cumin na tayo dito eh, di ba? Yung bigas natin na binabad, wala na rin naman masyadong tubig. Konti na lang nahigop na eh. Lulutuin lang natin to till mga around, tansyahin nyo na lang, mga 70% of the way through. Parang ganon. Ang importante dito, hindi magkaputol-putol yung bigas. Saglit lang naman din talaga to. So lutuin lang natin saglit yan, tapos pwede natin i-assemble pa. Yung bigas natin, medyo luto na. Kailangan talaga hindi sobra. Para hindi magkaputol-putol yan kasi gusto natin ma-retain yung haba-haba na yan. Drain yung tubig. Yan. Drain natin swa. Natataranta kasi kayo masyado. Alam ko yon. Bubuin na natin to. Bubuin natin siya layer-layer. So, kuha ka ng bigas. Dayan sa baba. Tapos, lalagyan natin itong sabaw ng adobo natin na pinasarap natin lalo gamit ang... North Chicken Cube! May sarap na ilang buong manok? Isa! Buong manok! Isang buong manok. Ang galing, ang galing. Lagyan natin dyan. Papaliguan natin ng ganyan. Ito ngayon yung mag-iinin dun sa kanin. Tapos, fried onions. Ayan mo dyan. Tapos, konting dahon. Tapos, garlic chips. Tapos, karne. Tapos, ganun lang uli. Taklo ba natin yung mga yan? Sabaw lang uli. Fried onions. Konting dahon. Si garlic. Manok. Takpan mo uli. Sabaw uli. Lagay mo yung laurel para adobong-adobo. Tapos, sisindihan natin to. Sa katulad ni Alvin, pinakamahinang apoy lang. Tapos, tatakpan natin yan. Yung iba actually nakikita ko, may tela pa. Pwede ba natin itry? Hindi ko alam kung para saan yun eh. Pero gawin na rin natin. Siguro para mas mas tight fitting. Mas baka pwede pa nating lagyan ng mabigat. George, yan. So ngayon, inin lang natin yan. Tapos, okay na yan pare. Pwede natin tikman. Uy!
Yan. Tapos, pag tiningnan mo, tingnan mo, hindi putol-putol, Ayan, biglang sumingaw sa akin yung yung pagka-adobo. Oo. Tapos sasabihin mo, hindi pang celebration ng adobo. Mang Boy. Mang Nok. Mang Oy. Kailangan natin ng dyan, lemon kahit walang Tequila. tequila. Tama. Isa lang. Dagdagan pa natin yan ng modify. Hindi pa modify. Tatanggalin nyo naman yung label, pre. Pero mahalaga, may? Label. Mahalaga yun. Check the label, mami. Yan. At eto na, pare, ang ating adobo biryani. Na mukha naman talaga napakasarap at talaga nga namang napakabango. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan pero Mang Nor. Ay, Mang Nor, tuloy kama. Mang Nok. Ay, Mang Nok. Sa unang tingin, napakaraming toppings. Pero mukha naman talaga siyang biryani. Yan ang the perfect bite. Kakasabi ko lang kanina na hindi ko gusto yung sibuyas sa adobo. Pero ang sarap nito. Pataka natin ng konting lemon. Konti laang. Yung manok, ayan. Ay, surprise manok. Ay, ang lambaw. Yan ang pangatlong perfect bite. At totoong perfect bite, pare. Isa lang ang pumapasok sa isip ko. Meaty sarap. The perfect bite. Nandun yung Middle East, nandun yung adobo. Tama! Talagang para kang OFW eh. Di ba? Parang Pilipino na pumunta sa Middle East. Ito, ang nakalamang dito ng konting-konti ay yung biryani. Dahil doon sa format niya. Pero yung lasa ng adobo, andon. Tapos meaty talaga yung lasa niya, pre. Meaty sarap talaga. Isa pa nga. Hindi ba ito mukhang festive? Festive yan, di ba? Oo. Di ba? So, try nyo to, pare. Try nyo to. So, ubusin ko lang to, tapos, duro tayo sa next natin, pare. Ang huli nating lulutuin ay chicken adobo risotto. Wow, total! Pero, basically, ang risotto lang naman ay parang, pangit sabihin to pero ang pinaka-closest na meron tayo dito ay parang lugaw. Pero hindi ganun ka, siya, textured pa yung bigas talaga, di ba? Ngayon, kapag nagluluto ka ng risotto, kailangan mo ng stock. Kasi dahan-dahan mo, medyo komplikado yung pagluluto nito. Papakita ko naman sa inyo mamaya. Dahan-dahan, very involved yung process nito. Nalagyan mo ng stock, halo ng halo, walang tigil, di ba? So, kailangan mo ng sabaw. So, gagawa ulit tayo ng masabaw na adobo dito, di ba? Malaking kawali, natin ng konting mantika. Tapos, syempre, tulad ng kanina pa natin ginagawa, isisir muna natin yung manok. So, sir lang muna natin yan. Tapos, balikan nyo ako dito. Yun, pakita mo. Ang ganda. Okay na yan. Pwede pang mas mas dark. Goods na muna yan. Yan. Tapos, dito na rin natin aadobohin yan. Kasi andyan na yung katas ng manok, tsaka yung fond, di ba? So, bawang. Damihan natin. Pintang nakakrack. Tapos, dahon ng laurel. Bango. Yan. Gisa lang natin. Pabrown lang natin yung bawang. Ay, napakabaw ng kusina ng ninong nyo. Ngayon, lagyan natin ng tubig. Again, kailangan kasi nating masabaw. Kasi kailangan natin yung technically adobo stock. Tapos, basic adobo ingredients. Toyo. Dito, medyo alalay kayo sa mga ingredients. Kasi, etong stock na to basically ay gagamitin pa natin as an ingredient sa risotto natin. Pwede pa kayong mag-adjust ng dito. Timpla mamaya. So, huwag kayo masyado ma-pressure. Suka. Siyempre, kailangan natin ng Nor chicken cubes. Baliktad? Nor chicken cubes. Yan. Dalawa ilagay natin para may sarap ng... Dalawang manok. Hindi kayo tinatanong ko. Si Ian ang tinatanong ko. Nagko-compute pa eh. Yan. Tapos tutuin lang natin yan. Kailangan muna siya mag-i-adobo talaga. Yan. Okay. So talagang masabaw siya. Kukunin natin to kasi ititreat natin to mamaya ng iba pa. Kasi ito na yung pinaka-toppings niya. Yan. Ay, ang lambaw. Ngayon, gusto natin tong matuyo. So, ito ay di nilaang. Pwede yung tapat sa electric pan kung gusto nyo. Ngayon, doon tayo sa risotto mismo natin. Kailangan muna natin i-separate yung stock sa fat. Kasi yung fat yung natin, panggigisa natin. Pakialis nga to. Naalipad ba rin ako? Kasi kukuha pa tayo ng ibang mantika eh. Ang dami ng mantika dyan, di ba? Alisin lang natin dahon ng laurel. Wala pong kumakain yan. Tapos, lagay natin dito sa ating fat separator. Na wala na kasing takip niyan eh. So, ikaw na lagay dito. Uhos natin dyan. Tapos, unti-unti, nakikita nyo umaangat na yung mantika. Yan yung ipanggigisa natin. Tsaka para control din yung amount ng mantika na ilalagay natin sa risotto natin. Although, syempre, ang risotto may butter din sa dulo yan. Kaya rin ayaw natin ilagay lahat na to kasi maglalagay tayo ng butter mamaya, di ba? Release.
Wow. Sali natin yan dyan. Kasama yung mga bawang-bawang na yan. Okay na yan. So, ito yung adobo stock natin. Ito yung mantika natin. Kunin natin yung mantika na yan. Ay, oo. Yan nga. Ngayon mo dyan. Okay na muna yan kasi gusto ko maglagay ng butter. Sibuyas. Bawang. Yan natin yan dyan. Yan. Gusto lang natin yan. Ngayon, ang bigas na gagamitin natin dito ay Honbanwa, Japanese rice. Japanese ba risotto? Hindi. Ang risotto ay Italian. Tulad ng tiramisu, hindi po hapon yan. Oo, Italian po yan. Ngayon, hindi. Kaya Japanese rice ang gagamitin natin kasi ito ang kanin na may pinaka mas malapit na starch content sa arborio rice. Arborio rice talaga ang ginagamit sa paggawa ng risotto. Pero masyadong starch ito. Kami nga ni Alvin dati. Oo, ano yan? Nagre-risotto tayo dati. Tama. Diba? Ito legit to legit to. Actually, hindi ko mahanap yung picture. Dito na rin mismo yun, sa kusinang to. Dito mismo. Tatambay kami nila Alvin. Tapos, risotto ang sineserve ko sa kanila. Nor chicken cubes lang talaga ginagamit ko doon. Tapos, tawag mo doon, meatloaf na pinirito. Ang kakaiba doon sa risotto ginagawa ko, na gagawin din natin mamaya, hinuhukay ko sa gitna yun. Naglalagay ako ng hilaw na egg yolk. Diba? Kaya pag ganun mo, ay pucha, ang social. Ngayon, eto nga, Japanese rice nga ang gagamitin natin. Kami nila Alvin, ang ginagawa namin noon, normal na bigas, tapos 25% noon, papalitan ko ng malagkit na bigas. Oo. Pero eto kasi, ito na gagamitin natin, satanggalin lang natin ng konti starch. Yung puti na yan, free starch yan, na napoproduce ng milling process, kasi milling process, kinikis-kis yung bigas na yan. So, pinikis-kis, matatanggal yung balot niya, yung brown, alam mo yung balot na bigas, nagiging rice flour yung labas niya. So, lagay na natin to, dyan. Turo sa akin sa culinary school before. Pag nagluluto ka daw ng risotto, gamitin mo tenga mo. Ha? Anong ibig mo sabihin, chef? Ang ibig sabihin niya pala, kapag nagluluto ka ng risotto, tunog. Mahalaga ang tunog. Ang paglalagay ng sabaw dyan ay hindi isang buhos. Unti-unti. Tapos, ina-agitate mo ng ganyan yung bigas para lang magkabunggu-bungguan sila, mas release yung starch, mas lumagkit siya. Pero ngayon, dahil hinugasan nga natin to, titingnan natin kung matutusta pa natin yung bigas. Bakit natin tinutusta yung bigas? Para kahit ma-release yung starch niya, yung structure ng bigas ay hindi pumuputok. Tulad doon sa lugaw, di ba gusto natin pumuputok yung bigas? Dito ayaw natin mangyari yun, kaya kailangan nating igisa yung bigas, di ba? Actually, etong risotto, isa to sa mga una kong tumatak na dish sa akin sa culinary school. Kasi parang asosyal-sosyal, kanin lang naman, di ba? So ilalagay natin to, konti-konti lang. Lagay. Tapos, halo. Walang tigil na halo to, ha? Sabi nga ng prof ko, magluto daw risotto gamit tenga. Pwede na. Kapag may ganun tunog na siya, yung ungol na yun, pwede mo na lagyan ng sabaw, oo. Hindi, ang hinahanap talaga dito yung sizzling. Yung naubos na yung sabaw niya. Siguro mga around 20 minutes siguro. Depende. Makakapa nyo naman kung yung bigas nyo, nagbabato pa. Ganito yung itsura niya. Yan. Ngayon, ang mahirap dito sa risotto na to, kapag pinag-stay nyo yan, nagbibiko yan. Nabubuo siya. Ang maganda dito sa risotto, kahit pa-stay nyo ng 5 minutes yan, medyo titigas ang konti, pwede nyo buhayin niyang gamit tubig. So ngayon, gawin muna natin yung yung manok natin, yung toppings natin basically. Ito siya, adobong manok. Honey sana gagamitin namin, kaso kalahati langgam. So ito na lang, brown sugar na lang gamitin natin. Nalagay tayo sa taas, wala akong nilagay na asukal sa mga adobo ngayon, pero pag ako talaga nag-aadobo, may asukal talaga. Kalat lang natin ng konti, huwag masyado makapal. Blowtorch, pare. Ang bango, naamoy nyo. Chicken brulee. Matamis yung labas niya, malinamnam yung loob niya. Bakit? Kasi may toyo, may suka, paminta, lauler, at higit sa lahat, Nor. Nor chicken cubes, pare. Talagang meaty yung sarap niyan. Ngayon, okay na yung karne natin. Tapusin na natin ito. Meron pa tayo idadagdag kasi dito. Parmesan cheese, pare. Parang ngayon lang ako naglagay ng parmesan cheese sa adobo. Tip pala, frozen parmesan cheese, pre. Hindi siya masisira. Plus, mas maganda pa yung texture niya kapag ginrate mo. Butter. Ayan mo dyan. Tutubigan na natin ng konti. Para lang makuha yung texture na gusto natin. Tapos yung butter natin, may emulsify siya na mabuti kasi malamig natin siya nilagay. So, dahan-dahan siyang natutunaw at habang natutunaw, nai-integrate siya. Kaya tinan nyo. Namutay. Diba? Gitna. Yan. Yung iba gusto nila mas masabaw pa. Nasa sa preference na lang yan. Nakatagong egg yolk sa gitna. Kahit basag. Hindi masyadong ginagawa yan, pa-epek ko lang yan. Tapos tatakpan natin yan. So secret talaga. Secret yan, oo. Ay! Ay, bro. Parmesan cheese. Flat leaf parsley, kinchay. Yan. Kasi kailangan pag adobo, medyo mapaminta ng konti, di ba? Meron, sir. O, lalakihan ko ng konti. Meron na yun, kitang-kita. At eto na, pare, ang ating chicken adobo risotto. Nagramitan natin ng Knorr chicken cubes. Sa mukha namang masarap. Pero paano malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero Jerome, labong muna. Bago.
Sa kanin muna tayo, ha? Wala munang ano, pare, karne. Yan ang ating the perfect bite. Balik nga dito. Medyo ganito yung mga kinakain natin dati. talaga? Oo, teka. Bibigay ko sa ito. Yung itlog sa loob. Oh, yan. Naalala mo? Oo. Ng mga bata pa Wag, tayo. Ray, wag. Wag, Ray. Hindi ganun. Masarap. Ang linam. Sarap. Ang linamnam, di ba? Miti sarap talaga. Di ba? Lumayas Lagyan ka mo na. naman ng chicken. Mamaya na, ako muna. Tayo sa manok natin. Yan, pare, ang totoong perfect bite. Yun yung sinasabi ko. Yung linamnam ng adobo, toyo, suka, laurel, nor chicken cubes. Tapos, yung tinamisa natin yung taas ng manok. Halik nga uli dito. Oh, no. Di ba? Ang ganda nung tabis niya. May contrast, pare. Para kang ano eh, nagsuot ng pink tsaka green ang sabay. May contrast. So para sa akin, no, dun sa question na hindi naman pang handaan o celebration ng adobo eh. Parang para sa akin, dapat binabago natin yung perspective sa mga ganyang bagay, no? Kasi lahat ng bagay, pwede mong gawing espesyal talaga. Di ba? Pwede mong gawing panghandaan. Depende na lang kasi sa intention mo yan. Halos lahat ng ginawa natin dito, nagsimula muna sa very humble na adobo. In-apply lang natin yung technique na nakikita sa ibang kultura para mas magmukha siyang espesyal. Adobo yan, tsaka kanin, pre. Yung unbeatable combination na yan, di ba? Tapos lalo pa siyang masarap kasi gamitin natin ng... May sarap na isang buong? Ang galing nyo, di ba? Kaya itry nyo to, mga inaanak, kasi talagang pag ginamitan nyo ng Knorr chicken cubes, ang kahit anong putahin nyo, lalong-lalo na ang adobo nyo, mas magiging meaty sarap siya. Kahit di naman lahat, pili ka lang na isa o dalawa, o kaya na pwede mo naman gawin yan anytime, di ba? Siyempre, gagamitan natin ng Knorr chicken cubes para buong buo. Ang sarap ng Pasko. Merry Christmas, mga inaanak. I love you all. Naalala ko nung ban-ban ka sa Dota. Kahapon lang pala yun.